Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong magpapatunay na ang tadhana ay mapagbiro at ang pag-ibig ay matatagpuan sa mga lugar na hindi natin inaasahan? Sabi nila, ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa karangyaan ng kanyang damit o sa kinang ng kanyang pangalan. Pero paano kung sa mundong ating ginagalawan, ang unang tingin ang laging nagiging basehan? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Elara, isang babaeng hinubog ng hirap na ipagtatagpo ng tadhana sa isang lalaking isinilang na hari. Ang masangsang na amoy ng nabubulok na basura ay matagal nang naging pabango sa umaga ni Elara Reyes. Kasabay ng pagdampi ng nakakapasong sikat ng araw sa kanyang balat, ay ang pagkirot ng kanyang mga braso at likod, hudyat ng isa na namang mahabang araw ng pagkayod. Bawat tulak niya sa mabigat na kariton ay isang dasal para kay nanay. Bawat pagpulot niya ng mga plastik na bote at lata ay isang pakiusap. Panggamot lang po. Ang tondo ang kanyang mundo. Isang mundong magulo, maingay, ngunit totoo. Dito, ang bawat isa ay may pinaglalaban. At ang pinaglalaban ni Elara ay ang buhay ng nag-iisang taong nagmahal sa kanya, ang kanyang nanay-nanayan na si Aling Nita, na ilang linggo nang nakaratay sa sakit. Huminto siya saglit, pinunasan ang pawis sa noo gamit ang likod ng marumi niyang palad. Tumingala siya sa langit. Sa di kalayuan, nagtatayugan ang mga nagkikislapang gusali ng Makati. Mga toreng salamin na tila inaabot ang langit, isang paalala ng isang mundong hindi para sa kanya. Biglang tumunog ang luma niyang cellphone sa loob ng bulsa. Agad niya itong kinuha. Umaasang balita mula sa ospital. Ngunit pangalan ni Lena ang lumabas sa screen. "Oh, Lena, napatawag ka?" Sagot niya habang sinasandal ang sarili sa kariton. "Elara, may good news ako sa'yo." Masiglang bati ng kaibigan sa kabilang linya. "Tanda mo yung sinasabi ko sa yung trabaho? Yung sa De Villa Holdings?" Kumunot ang noo ni Elara. De Villa Holdings, ang pinakamalaking korporasyon sa buong bansa. "Oo, bakit?" "Huwag mong sabihing." "Oo, Bes. Kausap ko yung tiyahin ko na supervisor doon. Kailangan daw nila ng bagong janitorial staff. Pinasok ko agad ang pangalan mo. Bukas na bukas, pumunta ka raw for initial interview." Natigilan si Elara. Ang puso niya'y tila biglang gumaan. Isang trabaho sa loob ng gusali? May regular na sahod? Aircon? Seryoso ka, Lena? Baka naman hanapan ako ng kung ano-anong requirements. Ano ka ba? Ako ang bahala. Basta, magdala ka lang ng biodata bukas. Magsuot ka ng pinakamatinong damit mo, ha? Ito na yun, Elara. Ito na ang sagot sa mga dasal natin. Pagkababa ng telepono, napaupo si Elara sa gilid ng kalsada. Hindi alintana ang alikabok at usok. Tumingin siyang muli sa mga tore ng Makati. Ngayon, ang mga ito'y hindi na mukhang banta, kundi isang pangako. Isang pangako ng bagong simula. Kinabukasan, suot ang kupas ngunit malinis na blusa at itim na pantalon na hiniram pa niya. Nanginginig ang mga tuhod na pumasok si Elara sa labi ng De Villa Holdings. Malamig ang hangin mula sa aircon. Ang sahig ay sobrang kinis na halos masalamin mo ang iyong sarili. Ang mga taong naglalakad ay pawang nakasuot ng mga mamahaling damit at alahas. Pakiramdam niya'y isa siyang basahan na napadpad sa isang palasyo. Mabilis lang ang interview. Tila isang formalidad na lamang ito dahil sa rekomendasyon ng tiyahin ni Lena. Sa huli, sinabihan siyang maaari na siyang magsimula bilang utility personnel sa araw ding iyon. Hindi makapaniwala si Elara sa swerteng dumating sa kanya. Ibinigay sa kanya ang isang uniforme at isang cart na puno ng mga panlinis. Ang unang atas sa kanya, linisin ang hallway ng executive floor. Habang nagmamop, hindi niya maiwasang mamangha. Tahimik ang buong paligid, tanging ang tunog lamang ng kanyang mop ang maririnig.
Bawat opisina ay may pangalang nakaukit sa gintong plaka. De Villa, De Villa. Bigla, isang malakas na sigaw ang bumasag sa katahimikan. Wala kang silbi. Simpleng pagtimpla lang ng kape. Hindi mo pa magawa ng tama. Nanggaling ang boses sa malaking opisina sa dulo ng hallway. Ang plaka sa pinto. Mateo De Villa, CEO. Dahan-dahang sumilip si Elara. Nakita niya ang isang matandang janitor, si Mang Tonyo na nakilala niya kanina, na nanginginig habang pinupulot ang mga basag na piraso ng tasa sa sahig. Sa harap nito, nakatayo ang isang matangkad at eleganteng lalaki na nakasuot ng isang perpektong plansadong suit. Ang mukha nito ay gwapo, ngunit ang mga matay kasing lamig ng yelo. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ayoko ng masyadong matamis? Mariing sabi ng lalaki. Pasensya na po, Sir Mateo. Nanginginig lang po ang kamay ko. Halos pabulong na sagot ni Mang Tonyo. Then you are of no use to me. Get out. You're fired. Isang salita lang iyon. Fired. Parang kidlat na tumama sa pandinig ni Elara. Nakita niya ang pagbagsak ng balikat ni Mang Tonyo. Ang pagpatak ng luha mula sa mga mata nitong pagod na. Isang pamilya ang mawawalan ng inaasahan dahil lang sa isang tasang kape, isang kumukulong galit ang biglang umakyat sa dibdib ni Elara. Ang lahat ng hirap, pagod, at pang-aaping tiniis niya sa buong buhay niya ay tila nag-ipon sa sandaling iyon. Ang lalaking ito, na isinilang na may gintong kutsara sa bibig, walang karapatang yurakan ang dignidad ng isang taong tulad ni Mang Tonyo. Hindi na siya nakapag-isip. Mabilis siyang tumalikod. Tinulak ang kanyang cart at lumabas ng gusali patungo sa executive parking lot. Doon, nakaparada ang isang makinang na itim na sasakyan, isang kotse na ang halaga ay kayang bumuhay sa buong barangay nila. Sa loob ng isang taon, alam niyang ito ang sasakyan ng demonyong CEO. Nanginginig sa galit, kinuha niya ang malaking basurahan sa gilid. Nang walang pag-aalinlangan, ibinuwalag niya ang lahat ng laman nito sa ibabaw ng hood ng kotse. Mga balat ng saging, mga basang tissue, mga upos ng sigarilyo, mga tirang pagkain. Lahat ay bumagsak sa perpektong itim na pintura ng sasakyan. Humihingal, nakatayo si Elara roon, hawak ang walang lamang basurahan. Naramdaman niya ang mga mata ng lahat ng guwardiya at dumadaan na nakatuon sa kanya. Ngunit wala siyang pakialam. Isang pamilyar na malamig na boses ang bumasag sa kanyang pagkatulala. What do you think you're doing? Lumingon siya. Nakatayo roon si Mateo De Villa. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na hindi pa niya nakikita kahit kanino. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay tila isang paghatol. Inaasahan ni Elara ang sigaw, ang pagmumura, ang pagtawag sa mga guwardya para kaladkarin siya. Ngunit wala sa mga iyon ang nangyari. Huminto ito sa harap niya. Tinitigan siya mula ulo hanggang paa. Isang ngisi ng pang-iinsulto ang sumilay sa mga labi nito. Tumingin ito sa maruming kotse. At pagkatapos ay bumalik ang tingin sa kanya. Simula bukas, sabi nito sa isang boses na kalmado ngunit puno ng panganib. Ikaw ang personal na tagalinis ng opisina ko. Ito ang parusa mo, ang katahimikan. Iyon ang pinakamahalagang bagay para kay Mateo De Villa. Sa loob ng kanyang malawak na opisina sa pinakatuktok ng gusali, ang katahimikan ay senyales ng kontrol, ng kaayusan. Mula rito, tanaw niya ang buong Makati. Isang kahariang gawa sa bakal at salamin na gumagalaw ayon sa kanyang mga utos. Pero ngayong umaga, ang katahimikan ay may kasamang inis. Pinindot niya ang intercom. Bring me coffee. Black. No sugar. Malamig niyang utos. Bago marahas na pinatay ito. Hindi pa rin maalis sa isip niya ang nangyari kahapon. Ang babae, ang basura, ang walang takot na mga matang humamon sa kanya. Sa buong buhay niya,
Walang sino man ang gumawa sa kanya niyon. Ang mga tao'y yumuyuko sa kanyang harapan, natatakot sa anino pa lang niya. Pero ang babaeng iyon, isang basurera, ay nagkaroon ng lakas ng loob na lapastanganin hindi lang ang kanyang sasakyan, kundi ang kanyang pangalan. Kinuha ng kanyang security team ang pangalan nito, Elara Reyes, isang walang kwentang pangalan mula sa isang walang kwentang lugar. Ang pinakalohikal na gawin ay sipain siya palabas ng kumpanya at tiyaking hindi na siya makakahanap pa ng trabaho kahit saan. Isang tawag lang, kaya niyang wasakin ang kinabukasan nito, pero hindi niya ginawa. Bakit? Isang katanungang bumabagabag sa kanya mula pa kagabi. Tumingin siya sa salamin na pader ng kanyang opisina. Nakita niya ang sariling refleksyon matigas, walang emosyon, ngunit sa loob-loob niya may kakaibang kumukulo. Hindi lang ito galit, ito'y pagkakuryoso. Ang pagsisante sa kanya ay masyadong madali. Isang mabilis na katapusan, isang panalo para sa babae dahil makakatakas ito sa kanya. Ngunit ang panatilihin siya rito sa ilalim ng kanyang mga mata, kung saan araw-araw niyang makikita, iyon ang mas masakit na parusa. Gusto niyang makita ang pagbagsak ng tapang sa mga mata nito. Gusto niyang makita itong magsisi. Gusto niyang durugin ang diwa nito. Hanggang sa ito na mismo ang magmakaawa. Napaalisin na siya. Oo, iyon ang perpektong ganti. Hindi isang mabilis na pagtatapos, kundi isang mabagal at araw-araw na pagpapahirap. Siya ang magiging hari, at ito ang hamak na alipin sa kanyang palasyo, palaging ipapaalala kung saan ito lumingon. Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pasyok. Bumukas ang pinto at pumasok si Elara Reyes. Dala-dala nito ang kanyang cart na puno ng panlinis, na tila isang kalasag laban sa digmaan. Nakasuot ito ng asul na uniforme na halatang maluwag sa kanya. Ang buhok niya'y nakatali ng mahigpit at ang mukha'y walang bakas ng kahit anong pampaganda. Ngunit ang mga mata nito'y ganoon pa rin. Nag-aalab, hindi pa rin sumusuko. Lalo lang siyang nainis. Naupo siya ng diretso at kinuha ang tasang puno ng bagong timplang kape. Hindi niya ito ininom. Sa halip, habang nakatingin ng diretso kay Elara, bahagya niyang itinagilid ang kanyang kamay. Ang mainit at maitim na likido ay dumaloy sa gilid ng kanyang mesa at tumulo sa mamahaling puting alpombra. Oops! Sabi niya, walang bakas ang pagsisisi. Linisin mo yan. Nakita ni Mateo ang pag-igting ng panga ni Elara, ang pagkuyom ng mga kamay nito sa hawakan ng mop. Isang segundo, inakala niyang sasagot ito. Sisigawan siya, ngunit sa huli, yumuko lang ito, kumuha ng basahan at timba, at nagsimulang maglinis sa sahig. Hindi kontento, tumayo si Mateo at naglakad papunta sa isang estante. Kumuha siya ng isang salansan ng mga dokumento. Habang pabalik sa kanyang mesa, sinadya niyang matapilok. Ang mga papel ay nagsabog sa sahig na parang mga tuyong dahon. Ang clumsy ko naman ngayon, sabi niya nang may pang-asar ng ngiti. Pakipulot na rin yan. Muling tumigil sa paglilinis si Elara. Dahan-dahan itong tumingin sa kanya. Sa pagkakataong ito, ang mga mata nito ay hindi lang nag-aalab, kundi nangungusap ng purong pagkamuhi. Ngunit katulad kanina, wala itong sinabi. Isa-isa nitong pinulot ang mga papel. Habang pinapanood niya ito, isang anino ang dumaan sa salamin na pinto ng kanyang opisina. Ang kapatid niyang si Cassie, na nagpapanggap na isang ordinaryong empleyado. Nakita niya itong napahinto at sumilip sa loob. Ang mga matay nakatuon kay Elara, na may kakaibang ekspresyon, isang halo ng pagtataka at pamilyaridad. Ipinagsawalang bahala na lang ito ni Mateo. Marahil ay narinig na rin ni Cassie ang chismis. Bago pa man matapos si Elara sa pagpulot ng mga papel, bumukas ang pinto ng walang katok. Pumasok si Miranda Zobel,
na nakasuot ng isang pulang damit na mas mahal pa yata sa taunang sahod ni Elara. "Mateo, darling," sabi nito sa matinis na boses bago lumapit at yumakap sa braso ni Mateo. "I was waiting for you for lunch. Why aren't you answering my calls?" "I'm busy, Miranda," sagot ni Mateo. Hindi inaalis ang tingin kay Elara. Doon lang napansin ni Miranda ang isa pang babae sa loob ng opisina. Tinaasan niya ito ng kilay, mula ulo hanggang paa. At sino naman to? "My goodness, darling. What is that smell?" Tumingin siya kay Elara na may pagkasuklam. Parang amoy basura. Hindi kumibo si Elara. Ngunit nakita ni Mateo ang bahagyang panginginig ng mga balikat nito. "She's the new janitress," simpleng sagot ni Mateo, na tila nasisiyahan sa eksena. "Oh," sabi ni Miranda, lalong lumakas ang pang-iinsulto sa boses. "Well, bilisan mo na dyan, miss. You're polluting the air in my fiancé's office." Nagpatuloy si Elara sa pag-aayos ng mga papel na para bang walang narinig. Inilapag niya ang mga ito ng maayos sa mesa ni Mateo. Ngunit sa huling piraso, isang papel ang nahulog malapit sa paanan niya. Yumuko ito para kunin ang papel. At sa sandaling iyon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Mateo. Sa pagyuko ni Elara, bahagyang bumaba ang kwelyo ng kanyang uniforme sa batok. At doon, sa kanyang balat, kitang-kita sa ilalim ng ilaw ng opisina, isang maliit na peklat. Hugis bituin. Isang peklat na hinding-hindi niya malilimutan. Isang peklat na gabi-gabi niyang nakikita sa kanyang mga bangungot. Isang peklat na katulad ng sa nawawala niyang kapatid kay Althea. Natigilan si Mateo. Ang ngisi sa kanyang mga labi ay naglaho, napalitan ng pagkabigla. Ang hawak niyang ballpen ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay, lumikha ng isang malakas na tunog sa sahig na marmol. Bigla, ang lahat ay nagkaroon ng katuturan, ang hindi maipaliwanag na pagkakuryoso. Ang pagtanggi niyang paalisin ito, ang babaeng itinuturing niyang basura, ay posibleng ang dugo ng kanyang dugo. Ang mga sumunod na araw ay naging kakaiba. Hindi na nagtatapon ng kape si Mateo de Villa. Hindi na niya sinasadyang ikalat ang mga dokumento sa sahig. Ang malupit at mapang-asar na CEO ay biglang naglaho. At ang pumalit ay isang taong mas nakakatakot pa. Isang taong tahimik na nagmamasid. Nararamdaman ni Elara ang mga mata nito sa bawat galaw niya. Habang siya'y nagpupunas ng alikabok sa mga estante, nararamdaman niya ang titig nito sa kanyang likuran. Habang siya'y nagmamop ng sahig, nahuhuli niya itong nakatingin sa kanya mula sa kanyang mesa. Ang mga matay malalim at hindi mabasa. Mas gugustuhin pa niya ang dati. Mas gugustuhin pa niya ang mga sigaw at pang-iinsulto. Dahil iyon, naiintindihan niya. Iyon, alam niya kung paano labanan. Pero ang katahimikang ito, ang mga titig na ito na tila binabasa pati ang kanyang kaluluwa, ito'y nakakabaliw. Isang hapon, habang nililinis niya ang pasilyo sa labas ng opisina nito, bahagyang nakabukas ang pinto. May kausap ito sa telepono at ang boses nito ay seryoso. "Anong nalaman mo?" tanong ni Mateo sa kabilang linya. Isang saglit na katahimikan. "Imposible. Tumingin kang mabuti. Ang pangalan niya ay Althea. Oo, nawawala. May peklat, pilat na hugis bituin sa batok. Hanapin mo ang lahat ng records. Kahit gaano kaluma." Althea. Tumatak ang pangalan sa isip ni Elara. Sino si Althea? At bakit parang napaka-importante nito sa demonyong CEO? Ipinagsawalang bahala na lang niya ito. Wala siyang pakialam sa mga sikreto ng mayayaman. Ang mahalaga sa kanya ay ang sahod sa katapusan ng linggo para sa gamot ni Nanay Nita. Pero ang pagtatrabaho ng 16 na oras sa isang araw ay may kapalit. Bukod sa trabaho sa De Villa Holdings,
Rumaraket pa rin siya sa pangangalakal ng basura sa gabi. Ang kanyang katawan ay bumibigay na. Isang araw, habang inaayos niya ang mga libro sa bookshelf ni Mateo, biglang umikot ang kanyang paningin. Ang mga letra sa libro ay nagsimulang sumayaw. Naramdaman niya ang malamig na pawis na namumuo sa kanyang noo. Humawak siya sa estante para suportahan ang sarili. Ngunit ang kanyang mga tuhod ay parang naging gulaman. Miss Reyes, ayos ka lang ba? Ang boses ni Mateo ay tila nanggagaling sa malayo. Sinubukan niyang sumagot, ngunit walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang dilim ay unti-unting lumamon sa kanyang paningin. Ang huli niyang naramdaman ay isang pares ng malalakas na braso na sumalo sa kanya bago siya bumagsak sa sahig. Nagising si Elara sa malambot na sofa sa loob ng opisina. Nakatalukbong sa kanya ang mamahaling coat ni Mateo. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang unang mukha na nakita niya ay ang mukha nito nakaupo sa isang silya sa tabi niya. Wala na ang lamig sa mga mata nito. Ang nakikita niya ngayon ay, "Pak, alala? Gising ka na," sabi nito sa isang boses na mas mahinahon kaysa sa dati. Inabutan siya nito ng isang basong tubig. "Inumin mo to." Umupo si Elara, hawak ang ulo na kumikirot. Anong nangyari? You fainted. Masyado mo yatang pinapagod ang sarili mo." Naramdaman ni Elara ang pag-init ng kanyang pisngi. Ito ay dahil sa hiya, hindi dahil sa lagnat. "Ayos lang ako. Kaya ko nang bumalik sa trabaho." "No," mariing sabi ni Mateo. "Ihahatid na kita pauwi." "Hindi na kailangan." Mabilis niyang tanggi. Ang huling bagay na gusto niya ay ang makita ni Mateo kung saan siya nakatira. Ang makita nito ang kahirapan niya. Ang kaawaan siya. "I wasn't asking," sabi ni Mateo. Tumayo ito at kinuha ang susi ng kanyang kotse. "Let's go." Walang nagawa si Elara. Ang katawan niya ay masyadong mahina para makipagtalo. Sumunod na lang siya. Pakiramdam niya ay isang presong dinadala sa kanyang selda. Ang biyahe mula sa kumikinang na Makati patungo sa magulong Tondo ay parang paglalakbay sa dalawang magkaibang mundo. Habang ang mamahaling sasakyan ni Mateo ay lumiliko sa mga masisikip at baku-bakong eskinita, nakikita ni Elara ang pagbabago sa ekspresyon nito mula sa salamin. Ang dating kumpiyansa ay napalitan ng pagkabigla. Nakatingin ito sa mga batang naglalaro sa kalsada, sa mga nagkukumpulang tao sa mga tindahan, sa mga bahay na gawa sa yero at tabla. Ito ang unang beses na nakaramdam si Elara ng matinding hiya. "Dito na lang," sabi niya nang huminto sila sa tapat ng maliit na apartment na tinitirhan nila ni Nanay Nita. Hindi ito kumibo. Pinatay nito ang makina ng sasakyan at bumaba. Inalalayan siya nito papasok sa bahay. Pagbukas niya ng pinto, sumalubong sa kanila ang amoy ng gamot at ang maliit na espasyo. Isang kama, isang maliit na mesa, at isang aparador lang ang laman ng buong bahay. Simple, mahirap, totoo. Inupo siya ni Mateo sa kama. Ang mga mata nito ay nilibot ang buong silid, bawat sulok, bawat detalye, at doon, huminto ang mga mata nito. Sa ibabaw ng maliit at kinakalawang na mesa, nakatayo ang isang larawan sa loob ng murang frame. Isang kupas na litrato ng isang batang babae, mga 5 taong gulang, na may malaking laso sa buhok at suot ang isang magandang bestida. Ang ngiti nito'y abot tenga. Isang purong kaligayahan na tila mula sa ibang buhay. Iyon ang nag-iisang litrato ni Elara noong bata siya, na naitago ni Nanay Nita. Hindi gumalaw si Mateo. Nakatitig lang ito sa litrato na para bang nakakita ng multo. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang paghinga niya ay tila bumigat. Dahan-dahan, lumapit ito sa mesa. Ang mga kamay ay bahagyang nanginginig. "Sino? Sino to?" tanong niya. Ang boses ay halos pabulong.
Hindi inaalis ang tingin sa larawan. Ako yan noong bata ako, sagot ni Elara. Nagtataka sa reaksyon nito. Bakit? Hindi sumagot si Mateo. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang kamay at hinawakan ang frame. Tinitigan niya ang bawat detalye ng mukha ng bata sa litrato, ang mga mata, ang ilong, ang hugis ng mukha. Pagkatapos, dahan-dahan niyang ibinaling ang tingin mula sa litrato patungo sa mukha ni Elara na nakaupo sa kama. Pabalik-balik, mula sa bata patungo sa dalaga. Isang bagay ang kumislap sa kanyang mga mata. Isang bagay na hindi pa nakikita ni Elara dati. Hindi galit, hindi pang-iinsulto. Ito'y isang halo ng sakit, ng pagkabigla, at ng isang pag-asang matagal nang nawala. Ang babaeng nasa harapan niya, ang babaeng tinawag niyang basura, ang babaeng pinahirapan niya, ang mukha nito ay ang mukha ng batang nasa litrato. Ang mukha ng batang nasa litrato ay ang mukha ni Althea. Binitiwan niya ang frame na para bang napaso. Mabilis siyang tumalikod. Hindi na muling tumingin kay Elara. Magpahinga ka na, sabi niya. Ang boses ay garalgal at formal. Huwag ka munang pumasok bukas. Ituring mo na lang na bayad na yan. At bago pa man makasagot si Elara, mabilis na itong lumabas ng pinto. Isinara ito ng may puwersa at iniwan si Elara na litong-lito at nag-iisa sa katahimikan ng kanyang kwarto. Pagkasakay sa kanyang kotse, nanginginig na kinuha ni Mateo ang kanyang telepono. Nanginginig niyang pinindot ang numero ng kanyang pinagkakatiwalaang private investigator. Sir Mateo? Sagot sa kabilang linya. Huminga ng malalim si Mateo. Pilit na pinapakalma ang kanyang sarili, ang kanyang boses. Nang sa wakas ay lumabas ito, ay puno ng bigat at pag-aapura na hindi pa niya naramdaman kailanman. Imbestigahan mo ang lahat tungkol sa buhay ni Elara Reyes. Utos niya, ang mga matay nakatitig sa bintana ng maliit na apartment. Lahat, ang inisyal na report mula sa private investigator ay dumating kinabukasan. Nakalatag ang mga dokumento sa ibabaw ng mesa ni Mateo, ngunit ang mga salita ay tila lumulundag at sumasayaw sa kanyang paningin. Elara Reyes, 25 taong gulang. Ulila, walang record ng kapanganakan. Inampon ni Nita Reyes, isang labandera, matapos umanong matagpuan, malapit sa isang tambakan ng basura sa Tondo. 20 taon na ang nakalilipas. 20 taon, ang parehong bilang ng taon mula nang mawala si Althea. Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Mateo. Ang lahat ay nagtutugma. Ang edad, ang peklat, ang kawalan ng kasaysayan, pero kasabay ng pag-asang sumisibol ay ang isang matinding dagok ng konsensya. Kung siya nga si Althea, kung siya nga ang kapatid niya, anong nagawa niya? Pinahiya niya ito, pinahirapan, tinawag na basura. Napahilamos si Mateo sa kanyang mukha. Ako ang may kasalanan. Kailangan niyang bumawi. Ngunit paano? Paano mo itatama ang isang pagkakamaling hindi mo pa masigurado? Ang sagot ay dumating sa anyo ng tanghalian. Nagkataong dumaan si Mateo sa pantry ng mga empleyado at nakita niya si Elara sa isang sulok mag-isa. Ang kinakain nito ay isang maliit na baon ng kanin na may tuyo. Habang ang ibang empleyado ay nagtatawanan at kumakain ng masasarap na pagkain, si Elara ay tahimik na kumakain. Ang kanyang mga matay nakatuon sa pagkain na para bang iyon lang ang kanyang mundo. May kumirot sa puso ni Mateo. Hindi na siya nag-isip. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang sekretarya. Magpa-deliver ka ng lunch. Yung special set mula sa restaurant sa baba, ipadala mo sa utility station sa 30th floor. Para kay Miss Reyes. Ang utos niya ay mabilis na kumalat na parang apoy. Sa loob ng ilang minuto, ang buong palapag ay nagbubulungan. Totoo ba? Si Sir Mateo nagpa-deliver para sa janitress?
Baka naman nagkakamali lang. Nakita ko. Dinala mismo ng waiter kanina. Hindi pinansin ni Mateo ang mga tsismis. Mula sa kanyang opisina, nakita niya si Elara na tinititigan ang mamahaling pagkain sa harap niya. Ang kanyang mukha'y puno ng pagkalito. Hindi niya ito kinain. Sa halip, maingat niya itong binalot muli. Marahil ay iuwi para sa kanyang ina. Lalong bumigat ang dibdib ni Mateo. Ang tensyon ay lalong tumaas ng gabing iyon. Ipinagdiriwang ng De Villa Holdings ang 50 anibersaryo ng kanilang foundation sa isang marangyang gala. Ang ballroom ay puno ng mga pinakamayayamang tao sa bansa. Lahat ay nakasuot ng kanilang mga nagniningning na gown at suit. At sa gitna ng lahat ng karangyaan, naroon si Elara. Nakasuot pa rin ang kanyang asul na uniforme, tahimik na naglilinis sa gilid. Tinitiyak na walang kahit isang baso o tissue na nakakalat. Isa siyang multo sa isang pagdiriwang na hindi para sa kanya. Nakita ni Mateo kung paano siya tinitingnan ng mga bisita na may halong pagtataka at pagkamuhi. Lalo na si Miranda. Nilapitan ni Miranda si Elara. Isang matamis ngunit makamandag na ngiti sa kanyang mga labi. Hindi marinig ni Mateo ang kanilang pinag-uusapan. Ngunit nakikita niya ang pagtaas ng kilay ni Miranda, ang mapanuyang pagngisi nito, at ang pamumutla ng mukha ni Elara. Gusto niyang lumapit. Gusto niyang itaboy si Miranda palayo. Ngunit isang importanteng kliyente ang kumausap sa kanya at sa isang saglit na paglingon niya, nawala na si Miranda sa tabi ni Elara. Ilang minuto ang lumipas. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ang bracelet ko! Nawawala ang diamond bracelet ko, si Miranda. Nakatayo ito sa gitna, ang kanyang mukha ay puno ng pagkataranta. It was a gift from my mother. It costs millions. Mabilis na kumilos ang mga security personnel. Sinimulan nilang tanungin ang mga staff na malapit sa mesa ni Miranda. At lahat ng mata ay napunta sa iisang tao, kay Elara. Nakita ko siya, sigaw ni Miranda. Itinuturo si Elara. Nakita ko siyang palingalinga sa table ko kanina lang. Sigurado akong siya ang kumuha. Hindi po totoo yan. Depensa ni Elara. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit matatag. Wala po akong kinukuha. Napapaligiran na siya ngayon. Ang mga bulungan ay naging mga akusasyon. Siya, ang janitress, ang basurera, ang magnanakaw, ang perpektong salarin. Pinanood ni Mateo ang lahat mula sa di kalayuan. Isang bagyo ng galit ang namumuo sa kanyang loob. Galit kay Miranda. Galit sa mga mapanghusgang tao. Galit sa sarili niya dahil hinayaan niyang mangyari ito. Sa isang madilim na sulok sa labas ng hotel, isang lalaking nakasuit ang nagsasalita sa telepono. Sir Ricardo, kumpirmado po. Ang babaeng laman ng usapan. Nasa gitna siya ngayon ng gulo. Malapit sa kanya si Mateo de Villa. Sa loob ng ballroom, lumapit ang hepe ng security kay Elara. Miss, pasensya na po, pero kailangan naming tingnan ang mga gamit mo. Wala kayong karapatan, sagot ni Elara. Niyakap ang kanyang maliit na sling bag. Iyon na lang ang natitira niyang dignidad. Ngunit walang awa ang mundo. Agresibong kinuha ng guwardiya ang bag mula sa kanya. Binuksan ito sa harap ng lahat. At mula sa loob, kinuha nito ang isang kumikinang na bagay. Ang nawawalang diamond bracelet. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga tao. Ang mukha ni Elara ay gumuho. Ang tapang sa kanyang mga mata ay napalitan ng kawalan ng pag-asa at matinding kahihiyan. Iyon na. Hindi na kaya ni Mateo. Sa ilang mabilis na hakbang, tinawid niya ang distansya sa pagitan nila. Ang kanyang presensya ay nagpatahimik sa lahat. Walang sinumang nangahas na gumalaw. Nang may matinding puwersa, inagaw niya ang bracelet mula sa kamay ng guwardiya. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy habang tinitingnan niya si Miranda. Pagkatapos ay ang mga taong nakapaligid. At sa huli,
Huminga siya ng malalim. At sa isang boses na malinaw at malakas na umalingaw-ngaw sa buong ballroom, sinabi niya ang mga salitang, "Babago sa lahat. Ako ang naglagay niyan dyan." Deklara niya. Regalo ko sana para sa kanya. Ang buong ballroom ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga bulungan ay napalitan ng pagkatulala. Maging si Miranda ay hindi makapagsalita. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas sa pagkabigla. Si Elara naman, tila isang estatwang hindi makagalaw. Tumingala siya kay Mateo, ang kanyang mga matay puno ng lito at pagtataka. Hindi niya maintindihan. Bakit? Bakit siya nito ipagtatanggol? Hindi pinansin ni Mateo ang daan-daang pares ng matang nakatitig sa kanila. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang babaeng nasa harap niya. Hinawakan niya ang kamay ni Elara, isang kamay na magaspang dahil sa pagtatrabaho, ngunit sa sandaling iyon ang pinakamahalagang bagay sa mundo para sa kanya. Halika. Mariin niyang sabi, at hinila niya ito palabas ng ballroom, palayo sa mga mapanghusgang tingin, palayo sa kasinungalingan. Hindi sila huminto hanggang sa makarating sila sa rooftop ng hotel. Ang malamig na hangin ng gabi ay sumalubong sa kanila, tila sinusubukang pawiin ang init ng mga pangyayari. Sa ibaba, ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang na parang mga bituin na nahulog sa lupa. Binitiwan ni Mateo ang kamay ni Elara. Humarap ito sa kanya, ang mga matay seryoso at puno ng isang emosyong hindi pa niya nakikita dati. Bo, bakit? Bakit mo ginawa yon? Nanginginig ang boses ni Elara. Alam nating pareho na hindi ikaw ang naglagay noon sa bag ko. Alam nating si Miranda. Alam ko, putol ni Mateo. Kung ganon, bakit mo ako tinulungan? Bakit mo sininungalingan ang lahat para sa isang katulad ko? Huminga ng malalim si Mateo. Ito na, wala nang atrasan. Ang mga tanong na bumabagabag sa kanya sa loob ng ilang araw ay kailangan na ng kasagutan. Dahil mayroon kang isang bagay na matagal ko nang hinahanap. Sabi niya, dahan-dahang lumapit. Ano? Anong meron ako? Pera? Wala akong pera. Kapangyarihan? Lalo namang wala. Umiling si Mateo. Hindi materyal na bagay, Elara. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang kamay. Hindi sa paraang nananakit kundi sa paraang maingat at magalang. Itinabi niya ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa batok ni Elara. At doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, muli niyang nakita ang maliit na peklat na hugis bituin. Hinaplos niya ito nang marahan gamit ang kanyang hinlalaki. Isang kuryente ang tila dumaloy sa kanilang dalawa. Ito, halos pabulong niyang sabi. Itong peklat na ito, anong meron dyan? Naguguluhang tanong ni Elara. Peklat lang yan. Nakuha ko noong bata pa ako, sabi ni nanay. Tumingin ng diretso si Mateo sa mga mata ni Elara. 20 taon na ang nakalipas. Simula niya, ang boses ay puno ng pait at kalungkutan. May nawala sa pamilya namin. Ang bunso kong kapatid na babae. 5 taong gulang lang siya noon. Kinuha siya mula sa aming hardin habang naglalaro. Walang nakakita. Walang nakarinig. Para siyang bulang biglang naglaho. Nakinig lang si Elara. Ang puso niya ay biglang kumabog ng malakas. Ang pangalan niya ay Althea. Pagpapatuloy ni Mateo. At mayroon din siyang peklat. Isang peklat na katulad ng sayo. Sa parehong lugar. Umiling si Elara. Isang nerbyosong tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Imposible. Nagkakataon lang ang lahat. Nagkakataon lang ba? Kinuha ni Mateo ang kanyang wallet at mula roon ay inilabas niya ang isang luma at tupi-tuping litrato. Ipinakita niya ito kay Elara. Ito'y larawan ng 2 bata. Isang batang lalaki na mga 10 taong gulang at isang batang babae na mga 5 taong gulang na nakaupo sa kanyang kandungan. Ang batang babae ay may malaking laso sa buhok
at suot ang isang magandang bestida, ang batang babae ay ang batang nasa litrato sa ibabaw ng mesa ni Elara. Napaatras si Elara. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang mga tuhod niya'y nanghina. Hindi maaari. Ilang araw ko nang pinag-iisipan to, Elara, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay nagiging desperado. Ang peklat, ang litrato, ang katotohanang wala kang record ng kapanganakan at natagpuan ka lang 20 taon na ang nakalipas. Elara, tingnan mo ako. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ni Elara. Pinipilit itong tumingin sa kanya. Sa tingin ko, hindi ka si Elara Reyes. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Mateo. Ang malamig at matigas na CEO ay naglaho at ang nasa harap ni Elara ngayon ay isang kuya na puno ng sakit at pangungulila. Ikaw si Althea, sabi niya. Ang boses ay basag. Ikaw ang nawawala kong kapatid at ang aking nobya. Ang huling mga salita ay tila isang bombang sumabog sa pagitan nila. Nobya? Anong ibig niyang sabihin? Pero hindi na iyon ang mahalaga. Ang lahat ay masyadong mabilis, masyadong nakakabigla. Baliw ka! Sigaw ni Elara. Itinulak niya si Mateo palayo. Ang kanyang utak ay ayaw tanggapin ang lahat. Ito'y isang masamang panaginip, isang malupit na biro. Isa na namang laro mo to, di ba? Isa na namang paraan para pahirapan ako, para paglaruan ang isip ko. Elara, tigilan mo na, umiiyak. Tumalikod si Elara at tumakbo. Tumakbo siya palayo kay Mateo, palayo sa rooftop, palayo sa nakakalitong katotohanan. Tumakbo siya ng walang lingon likod. Ang tanging gusto niya ay makauwi. Pagdating niya sa kanilang maliit na apartment, nanginginig niyang binuksan ang pinto. Naabutan niya ang kanyang nanay Nita na nagtitiklop ng mga damit. Nay, sabi niya, humihingal at umiiyak. Elara! Anak, anong nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Aling Nita. Nay, sabihin niyo sa akin ang totoo, sabi ni Elara, hinawakan ang mga kamay ng ina. Saan niyo po ako talaga nakuha? Sino po ba talaga ako? Ang mukha ni Aling Nita ay biglang namutla. Ang mga mata niya'y napuno ng takot at pagkakasala. Binitiwan niya ang mga damit at nagsimulang umatras. Anak, ano bang pinagsasabi mo? Sabihin niyo na po ang totoo, Nay. Pakiusap. Sa tindi ng emosyon at pagkabigla, biglang napahawak si Aling Nita sa kanyang dibdib. Hirap siyang huminga. Ang kanyang mga matay pumuti at bago pa man makalapit si Elara, bumagsak ito sa sahig. Walang malay. Nasa sahig, sa tabi ng walang malay na katawan ni Aling Nita, ay isang maliit at lumang kahon na gawa sa kahoy. Isang kahon na hindi pa nakikita ni Elara dati. Ang mga sumunod na oras ay tila isang masamang panaginip para kay Elara. Ang nakabibinging tunog ng ambulansya, ang malamig at puting pasilyo ng ospital, ang mga doktor at nurse na mabilis na kumikilos. Lahat ay malabo, lahat ay nakakataranta. Nakatayo siya ngayon sa labas ng emergency room, nakasandal sa pader, ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin. Severe emotional distress leading to a hypertensive crisis, sabi ng doktor. Stress, ang mga tanong niya, ang naging sanhi nito. Ang kasalanan ay bumalot sa kanya na parang isang makapal at mabigat na kumot. Nang sa wakas ay pinayagan siyang pumasok sa silid, nakita niya si Nanay Nita na nakahiga sa kama. May nakakabit na kung ano-anong tubo sa katawan. Mahimbing itong natutulog. Ngunit ang mga bakas ng takot at sakit ay malinaw pa ring nakaukit sa mukha nito. Umupo si Elara sa tabi ng kama. Hawak niya sa kanyang mga kamay ang maliit at lumang kahon na kahoy na nahulog kanina. Ito lang ang tanging bagay na nadala niya sa pagmamadali. Tinitigan niya ito. Ang kahon ay simple lang. Walang kahit anong disenyo.
Ngunit pakiramdam niya'y napakabigat nito na para bang naglalaman ito ng lahat ng bigat ng kanyang nakaraan. Dahan-dahan, binuksan niya ito. Ang unang bumungad sa kanya ay ang amoy ng lumang papel at tela. Sa loob, maingat na nakatupi ang isang maliit na bestidang gawa sa seda. Kulay rosas ito na may burda ng maliliit na bulaklak sa kwelyo. Napakaganda. Napakamahal tingnan. Imposibleng pagmamay-ari ng isang tulad niya. Sa ilalim ng bestida, may isa pang bagay. Isang silver rattle. Isang laruang pangsanggol na kumikinang pa rin. Kahit luma na, may mga letrang nakaukit sa hawakan nito. 3 letra, A, D, V, Altea de Villa. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi maaari. Anak, isang mahinang tinig ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Tumingin siya at nakita niyang gising na si Nanay Nita. Ang mga matay nakabukas at puno ng luha. Nay, patawarin mo ako anak, sabi ni Aling Nita. Ang boses ay basag. Patawarin mo ako sa aking kasinungalingan. Ano po ang totoo, Nay? Tanong ni Elara. Ang mga luha ay nagsimula na ring mamuo sa kanyang mga mata. Huminga ng malalim si Aling Nita, tila nag-iipon ng lakas. Hindi kita anak sa dugo, pero anak kita sa puso. Isang gabi, 20 taon na ang nakalipas. Habang nangangalakal ako ng basura, narinig kitang umiiyak. Nakita kitang mag-isa sa isang madilim na eskinita, nakabalot sa isang mamahaling kumot. Walang kasama, tila isang manikang iniwan. Ang bawat salita ay parang isang patak ng asido sa puso ni Elara. Dinala kita sa pulis, pagpapatuloy ni Aling Nita. Ngunit lumipas ang mga araw, ang mga linggo, walang naghanap sa'yo. Naisip ko, siguro, isang biyaya ka mula sa langit. Ang sagot sa aking mga panalangin na magkaroon ng anak, kaya't itinago kita. Pinalaki kita bilang sarili kong anak. Patawarin mo ako, Elara. Natakot ako na baka kunin ka nila sa akin. Hindi alam ni Elara kung ano ang mararamdaman. Galit? Lungkot? Pasasalamat? Ang babaeng nasa harap niya ay nagsinungaling sa kanya sa buong buhay niya. Ngunit ito rin ang nag-iisang taong nagmahal at nag-aruga sa kanya. May isa pa pong bagay na hindi ko maintindihan, Nay. Sabi ni Elara, ipinakita ang silver rattle. Itong mga letra. Natigilan si Aling Nita. Umiling ito. Hindi ko alam, anak. Kasama na yan sa kumot mo noong nakita kita. Isang mahinang katok sa pinto ang nakakuha ng kanilang atensyon. Bumukas ito at pumasok ang isang babae. Isang pamilyar na babae. Ito'y si Cassie. Ang babaeng palaging nakangiti sa kanya sa opisina, ang isa sa iilang empleyadong naging mabait sa kanya. Ngunit ngayon, ang ngiti sa mukha nito ay wala. Napalitan ito ng lungkot at pananabik. Sino ka? Tanong ni Elara. Pasensya na sa abala, sabi ni Cassie. Ang tingin ay nakatuon lamang kay Elara. Ako si Cassandra de Villa. Pero, maaari mo akong tawaging Cassie, de Villa. Ang apelyido ay tumama kay Elara na parang isang sampal. Ito ang kapatid ni Mateo. Anong ginagawa mo dito? Hindi sumagot si Cassie. Sa halip, kinuha nito ang kanyang cellphone at may ipinakita kay Elara. Isang litrato. Isang litratong katulad ng hawak ni Mateo. 2 bata. Isang lalaki at isang babae. Ito si Kuya Mateo, sabi ni Cassie. Itinuro ang batang lalaki. At ako to. Itinuro niya ang isang sanggol na buhat-buhat ng kanilang ina sa litrato. Pagkatapos, itinuro niya ang batang babae na nakaupo sa kandungan ni Mateo. At ikaw yan, ate. Ate Althea. Ate, ang salitang iyon ay nagpabagsak sa lahat ng pader na itinatayo ni Elara sa kanyang puso. Ito pa, sabi ni Cassie, ipinakita ang isa pang litrato.
Dalawang batang babae na magkaedad, magkatabing naglalaro sa isang hardin. Ang isa ay si Cassie at ang isa ay siya. Kitang-kita ang peklat sa batok nito. Magkasama tayo palagi noon. Ikaw ang best friend ko. Hanggang sa nawala ka. Ang mga luha ay malayang dumaloy sa pisngi ni Elara. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit. Ang mga panaginip niya, noong bata pa siya, tungkol sa isang malaking hardin. Ang pakiramdam na palaging may kulang sa kanyang buhay. Siya si Althea de Villa. Ang katotohanan ay masakit, nakakalito, at nakakatakot. Tumingin siya kay Nanay Nita na umiiyak sa kama. Tumingin siya kay Cassie na puno ng pag-asang nakatingin sa kanya. At sa labas ng pintong bahagyang nakabukas, nakita niya ang anino ni Mateo de Villa, tahimik na nagmamasid, tila naghihintay sa kanyang desisyon. Ang kanyang dalawang mundo ay nagbanggaan. Ang nakaraan at ang kasalukuyan. Ang basurera at ang heredera. Hindi niya alam kung saan siya lulugar. Nakatayo si Mateo sa labas ng pintuan ng silid sa ospital. Isang hindi nakikitang harang na gawa sa takot at pagkakasala ang pumipigil sa kanyang pumasok. Naririnig niya ang mahihinang hikbi mula sa loob. Ang bawat tunog ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Nakita niya kung paano yumakap si Cassie sa babaeng kapatid pala nila. Nakita niya kung paano umiyak si Elara, hindi. Si Althea habang hawak ang kamay ng matandang nagpalaki sa kanya. Ito na ang pamilya niya. Magulo, wasak, ngunit nagsisimula ng mabuo muli. At siya, sa isang banda, ang dahilan ng lahat ng sakit na ito. Nang sa wakas ay lumabas si Cassie. Ang mga mata nito'y namumugto ngunit may ngiti. Kuya, alam na niya. Tumango lang si Mateo. Hindi makapagsalita. Kailangan na nating siyang iuwi, kuya. Iuwi. Ang salitang iyon ay gumising sa kanya. Sa loob ng 20 taon, ang mansyon ng mga De Villa ay isang malaking bahay lang, hindi isang tahanan. Palaging may kulang, palaging may isang upuang bakante sa hapagkainan, palaging may isang multo ng isang batang babae na naglalaro sa kanilang alaala. Huminga siya ng malalim at pumasok sa silid. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Aling Nita. Nakita niya ang pagkalito sa mga mata ni Althea. Lumapit siya hindi kay Althea, kundi sa matanda. Ginang Reyes, sabi niya sa isang boses na puno ng paggalang na hindi pa niya nagamit dati. Ako po si Mateo de Villa. Gusto ko pong magpasalamat sa inyo. Natigilan si Aling Nita. Salamat po sa pag-aalaga at pagmamahal ninyo sa kapatid ko sa loob ng 20 taon, pagpapatuloy ni Mateo. Hindi po namin kayang bayaran ang utang na loob na iyan. Huwag po kayong mag-alala sa bayarin sa ospital. Ang pamilya de Villa na po ang bahala sa lahat. Titiyakin po namin na makakatanggap kayo ng pinakamagaling na pag-aalaga. Pagkatapos ay lumingon siya kay Althea. Ang kanyang puso ay kumikirot. Oras na para umuwi. Althea, ang biyahe pabalik sa mansyon ay puno ng katahimikan. Si Althea ay nakatingin lang sa bintana, pinapanood ang pagbabago ng tanawin mula sa magulo at masikip na Maynila patungo sa maluluwag at malilinis na kalsada ng Forbes Park. Bawat metro na kanilang tinatahak ay isang hakbang palayo sa buhay na kanyang kinalakihan. Pagpasok ng kanilang sasakyan sa malaking gate ng mansyon, nakita ni Althea ang isang hilera ng mga katulong at empleyado. Nakatayo at naghihintay na salubungin sila. Naramdaman ni Mateo ang paghigpit ng hawak ni Althea sa kanyang sariling braso. Nararamdaman niya ang kaba nito, ang hiya. Sa malaking pinto ng mansyon, naghihintay ang kanilang mga magulang, si Don Enrique at Doña Isabela de Villa. Nang makita nila si Althea na bumababa ng sasakyan, ang mga tao ng sakit at pag-aalala ay tila bumagsak sa kanilang mga mukha. Anak, sabi ni Doña Isabela,
Ang mga luhay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Dahan-dahan siyang lumapit na para bang natatakot na baka isang panaginip lang ang lahat. Hinaplos niya ang pisngi ni Althea. "Ikaw na nga, ang aking Althea." Niyakap niya ito ng mahigpit. Isang yakap na naghihintay ng 20 taon. Ang unang hapunan nila bilang isang buong pamilya ay puno ng awkward na katahimikan. Si Althea ay nakaupo sa pagitan ni Mateo at Cassie, tila nalulunod sa laki ng dining room at sa dami ng kubyerto sa harap niya. "Kumain ka pa, Hija?" Alok ni Don Enrique. "Paborito mo itong adobo noong bata ka." Pilit na ngumiti si Althea at kumuha pa ng kaunti. Nakikita ni Mateo ang kanyang pagkailang. Nakikita niya kung paano ito sumusulyap sa kanya, na para bang humihingi ng tulong. Sinubukan ni Mateo na pagaanin ang pakiramdam niya. "Huwag mong intindihin yan, Thea," sabi niya sa mahinang boses. "Kahit tinidor lang ang gamitin mo, okay lang." Thea, isang palayaw na matagal nang hindi niya nabibigkas. Pagkatapos ng hapunan, dinala nila si Althea sa sala kung saan nakalatag ang mga lumang photo album. Ipinakita nila ang mga larawan niya noong sanggol pa siya, ang kanyang unang kaarawan, ang mga Pasko na magkakasama sila. Sa bawat larawan, isang piraso ng nakaraan ni Althea ang unti-unting nabubuo. Ngunit para sa kanya, para pa rin siyang nanonood ng buhay ng ibang tao. Habang abala sila sa pagtingin sa mga litrato, isang katulong ang lumapit. "Sir, Ma'am, may package po na dumating para kay Miss Althea." Nagkatinginan sila. "Para sa akin?" Nagtatakang tanong ni Althea. "Sino namang magpapadala?" Ang package ay isang simpleng brown box. Walang pangalan ng nagpadala. Kinuha ito ni Mateo. Tinitimbang-timbang sa kanyang kamay. May kakaiba siyang nararamdaman. Isang malamig na kaba. "Buksan mo," ate, sabi ni Cassie, na may ngiting pananabik. Dahan-dahang binuksan ni Althea ang kahon. Sa loob, nakabalot sa puting papel, ay isang bagay na malambot. Inalis niya ang papel, at lahat ng kulay ay nawala sa mukha ni Althea. Sa loob ng kahon ay isang luma at punit-punit na manika. Isang manikang may isang butones na mata at gusot na buhok. Isang manika na napakapamilyar. Ang paborito niyang manika, ang manikang hawak-hawak niya noong araw na siya'y mawala. Nabitawan niya ito na para siyang napaso. Ang manika ay bumagsak sa sahig at kasabay nito, isang maliit at nakatuping papel ang nahulog mula sa loob ng kahon. Nanginginig na pinulot ito ni Mateo. Binuksan niya. Nakasulat dito. Sa magulo at tila nagmamadaling sulat kamay, ay 4 na salita lamang. "Hindi ka dapat bumalik." Ang balita ay kumalat na parang apoy sa buong Maynila. Ang larawan ni Elara hindi. Ni Althea ay nasa lahat ng pahayagan, sa lahat ng news program, sa telebisyon. Mula sa isang basurera, isa na siyang prinsesa, isang modernong fairy tale. Para sa lahat, ito'y isang masayang kwento. Pero para kay Lena Castro, ito'y isang bangungot na nagsisimula palang magkatotoo. Nakatayo siya ngayon sa harap ng salamin sa kanyang maliit na kwarto. Tinititigan ang sariling refleksyon. Ang mukha na nakikita niya ay hindi na ang masayahin at palakaibigang Lena na kilala ng lahat. Ang nasa harap niya ay isang sinungaling. Isang traidor. Ang anak ng isang kidnapper. Bumalik sa kanyang alaala ang isang gabi. Halos 20 taon na ang nakalipas. 10 taong gulang pa lang siya noon. Naabutan niya ang kanyang ama, si Mang Berto, nakararating lang sa kanilang bahay. Si Mang Berto ay ang pinagkakatiwalaang hardinero ng mga De Villa noon. Ngunit sa gabing iyon, ang kanyang ama ay balisa at takot. At may dala itong isang batang babae na umiiyak. Mahigpit na yakap-yakap ang isang punit-punit na manika. "Sino siya, Itay?" Tanong ng batang si Lena. "Huwag kang magtatanong!" Sigaw ng kanyang ama.
Isang takot na hindi pa niya nakikita dati ang gumuhit sa mukha nito. Wala kang nakita. Wala kang narinig. Naiintindihan mo? Kinabukasan, nawala na ang bata. At nawala na rin ang trabaho ng kanyang ama. Sinisante ito dahil sa pagnanakaw. Isang akusasyong alam ni Lena na hindi totoo. Ang kanyang ama ay isang mabuting tao. Ngunit mula sa araw na iyon, nagbago ang lahat. Nagsimula itong uminom, naging malupit. At sa tuwing nalalasing, palagi nitong binabanggit ang isang pangalan, Ricardo. Lumaki si Lena na pasan-pasan ang bigat ng isang krimen na hindi niya ginawa. Ang larawan ng umiiyak na batang babae ay hindi nawala sa kanyang isip. Nang makilala niya si Elara sa Tondo, sa unang tingin pa lang, mayroon na siyang naramdamang kakaiba. Isang pamilyaridad, at nang makita niya ang peklat sa batok nito isang araw, kinumpirma nito ang kanyang pinakamatinding kinatatakutan. Si Elara ay ang batang babae mula sa nakaraan. Mula noon, isinumpa ni Lena sa kanyang sarili na poprotektahan niya si Elara, palihim, pasikreto. Ang pagtulong niya ritong makapasok sa De Villa Holdings ay hindi lang isang simpleng pagtulong sa isang kaibigan. Iyon ay ang kanyang paraan para subukang itama ang pagkakamali ng kanyang ama. Umaasa siyang sa pagiging malapit nito sa mansyon, baka maalala ito ng tadhana. Ngunit hindi niya inaasahan na ganito kabilis mangyayari ang lahat. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang pamilyar na pangalan ang lumabas sa screen. Elara. Hindi. Althea. Nanginginig niyang sinagot ito. Hello? Lena? Ang boses ni Althea sa kabilang linya ay puno ng takot. Lena, kailangan kita. Natatakot ako. Ikinuwento ni Althea ang tungkol sa manika at sa nakakatakot na mensahe sa bawat salita. Lalong bumibigat ang dibdib ni Lena. Lena, ikaw lang ang mapagkakatiwalaan ko ngayon. Sabi ni Althea, ang mundo ko ay biglang nagbago. Ikaw lang ang nananatiling totoo. Ikaw lang ang tunay kong kaibigan. Tunay na kaibigan. Ang mga salitang iyon ay parang isang punyal na sumaksak sa puso ni Lena. Pagkababa ng telepono, napahagulgol siya. Hindi niya kayang dalhin ang bigat ng kanyang kasinungalingan. Hindi na. Nagpasya siya. Sasabihin na niya ang totoo. Haharapin na niya ang lahat. Ngunit pagbukas niya ng pinto ng kanyang kwarto, isang anino ang humarang sa kanyang daraanan. Isang aninong matagal na niyang hindi nakikita. Ang kanyang ama, si Mang Berto. Mas matanda na ito ngayon, mas payat, at may pait sa mga mata. Saan ka pupunta, anak? Tanong nito sa isang malamig na boses. Itay, narinig ko ang usapan ninyo. Sabi nito, huwag kang gagawa ng kahit anong katangahan, Lena. Pero, Itay, hindi na ito tama. Si Althea, kailangan niyang malaman ang totoo. Kailangan nating itama ang lahat. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Lena. Wala kang alam, sigaw ni Mang Berto. Akala mo ba ginusto ko yon? Inutusan lang ako. Tinakot nila ako, Lena. Sinabi nilang papatayin nila ang nanay mo kapag hindi ako sumunod. Sino, Itay? Sinong nag-utos sa inyo? Hindi sumagot si Mang Berto. Tumingin lang ito sa kanya ng may takot. Si Don Ricardo Montenegro. Sabi nito sa nanginginig na boses. Ang mortal na kaaway ng mga De Villa. Pinlano niya ang lahat. Ang pagdukot, ang pag-frame up sa akin, sa pagnanakaw, para mawalan ako ng kredibilidad. At ngayon, na bumalik na si Althea at may bago siyang plano. Kinuha ni Mang Berto ang braso ni Lena. Kailangan mong tulungan ako, anak. Kailangan mong manmanan si Althea para sa kanya. Kailangan mong magpanggap na kaibigan pa rin niya. Dahil kung hindi, pareho tayong mamamatay. Kasabay nito, sa loob ng mansyon ng mga De Villa, pumasok ang private investigator sa opisina ni Mateo.
May dala itong isang folder. "Sir," sabi ng investigador, "may update na po ako tungkol sa pagdukot kay Miss Althea." "Ano, yon?" "Natuntun na namin kung sino ang dumukot sa kanya. 20 taon na ang nakalipas. Isa siyang dating hardinero ng mga De Villa. Alberto Castro ang pangalan." Tumayo si Mateo. "Ang pangalang iyon, Castro. At ang mas nakakagulat, sir," at pagpapatuloy ng investigador, habang inilalabas ang isang litrato mula sa folder. May anak po siya. Inilapag niya ang litrato sa mesa. Isang litrato ng isang masayahing babae, nakangiti kasama si Elara. Ang pangalan niya ay Lena Castro. Ang litrato sa ibabaw ng mesa ni Mateo ay tila isang granada na naghihintay na sumabog. Lena Castro. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang matalik na kaibigan. Ang taong nagpasok kay Elara kay Althea sa De Villa Holdings. Ang taong tinawagan ni Althea kagabi para humingi ng tulong. Ang taong tinuring niyang tunay na kaibigan. Ang anak ng kidnapper. Isang matinding galit ang pumuno sa buong pagkatao ni Mateo. Galit sa panlilinlang. Galit sa katotohanang napakalapit na pala ng sagot sa lahat ng tanong niya, ngunit hindi niya ito nakita. At higit sa lahat, galit sa sarili niya dahil muli, nabigo siyang protektahan si Althea. Nasaan siya ngayon? Tanong ni Mateo sa investigador. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may nakatagong panganib. "Nasa Tondo pa rin po, sir. Sa lumang bahay nila. Bantayan ninyo siya. Huwag ninyong hayaang makalapit sa kapatid ko." Ngunit sa kanyang puso, alam ni Mateo na huli na ang lahat. Ang lason ay naipasok na. Ang pinakamahirap na parte ay ang sabihing ito kay Althea. Paano mo sasabihin sa isang taong kagagaling lang sa isang matinding pagkabigla na ang nag-iisang taong pinagkakatiwalaan niya sa buong mundo ay ang anak ng taong sumira sa buhay niya? Natagpuan niya si Althea sa hardin. Nakaupo sa isang bench sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Ang parehong hardin kung saan ito huling nakita 20 taon na ang nakalipas. Nakatingin ito sa malayo, ang mga matay malungkot at walang buhay. Ang mamahaling damit na suot niya ay tila hindi bumagay sa bigat na kanyang dinadala. Umupo si Mateo sa tabi niya. Sa loob ng ilang sandali, walang nagsalita. Tanging ang huni ng mga ibon at ang tunog ng hangin ang maririnig. "May kailangan akong sabihin sa'yo," basag ni Mateo sa katahimikan. Tumingin si Althea sa kanya. "Tungkol saan?" Huminga ng malalim si Mateo. "Tungkol kay Lena." Sa pagbanggit pa lang ng pangalan, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Althea. "Oo nga pala, kakausapin ko siya mamaya. Siya lang ang nakakaintindi sa akin ngayon." Ang bawat salita ni Althea ay parang isang suntok sa sikmura ni Mateo. "Thea," sabi niya, nahihirapan. "Hindi siya ang taong inaakala mo." Kumunot ang noo ni Althea. "Anong ibig mong sabihin?" Walang salita. Inilabas ni Mateo ang folder na dala ng investigador at ibinigay ito kay Althea. "Basahin mo." Nanginginig na binuksan ni Althea ang folder. Nakita niya ang mga dokumento. Ang police report mula 20 taon na ang nakalipas. Ang pangalan ng suspek, Alberto Castro. Ang pangalan ng anak nito, Lena Castro. At sa huli, ang litrato. Ang litrato nilang dalawa ni Lena. Magkayakap at nakangiti. Dahan-dahan, bumagsak ang folder mula sa kanyang mga kamay. Ang mga papel ay ikinalat ng hangin sa damuhan. Umiling-iling siya. Isang tawa na walang saya ang kumawala mula sa kanya. Hindi totoo to. Isa lang tong masamang biro. Tumingin siya kay Mateo. Ang kanyang mga matay nagmamakaawa. "Gawa-gawa mo lang to, di ba? Para saktan ako? Para lalo akong malito? Sana nga." Malungkot na sagot ni Mateo. Pero yan ang katotohanan. "Hindi!
Sigaw ni Althea. Tumayo siya. Si Lena ang kaibigan ko. Tinulungan niya ako. Siya ang kasama ko sa hirap. Hindi tulad ninyo. Hindi tulad mo. Ang sakit sa mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Mateo. Ngunit tiniis niya ito. Nilinlang kanya, Thea. Sinunggaling. Ang pagtatalo nila ay naging mas matindi. Ang mga salita ay naging mga sandata. Ang sakit ay naging galit. Bakit mo ba ginagawa to sa akin? Humagulgol si Althea. Kinuha niyo na sa akin ang buhay na kinalakihan ko. Pilit niyo akong ginagawang isang taong hindi ko naman kilala. At ngayon, pati ang nag-iisa kong kaibigan, gusto niyo pang sirain? Pinoprotektahan lang kita. Hindi! Gusto mo lang akong kontrolin. Katulad ng ginawa mo noong una tayong magkita. Para sa'yo, isa pa rin akong basura na kailangan mong ayusin at hubugin sa kung anong gusto mo. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Mateo. Hindi pisikal, kundi emosyonal. Ang mga salita ni Althea ay tumama sa kanyang pinakamalaking takot. Na baka nga, sa huli, wala siyang pinagkaiba sa mga taong humusga rito. Natigilan si Mateo. At sa kanyang katahimikan, nakita ni Althea ang kumpirmasyon ng kanyang mga akusasyon. Sinungaling kayong lahat! Sigaw niya, ang mga luhay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang kanyang puso ay nabasag sa 1,000 piraso. Ang nanay na nagpalaki sa kanya ay nagsinungaling. Ang pamilyang dapat sanay sa kanya ay mga estranghero. At ang kaibigang pinagkatiwalaan niya ng buo ay isang traidor. Ang buong mundo niya ay gumuho. Wala nang natira. Wala nang kakapitan. Tumalikod si Althea at tumakbo. Tumakbo siya papasok sa mansyon, hindi pinapansin ang mga tawag ni Mateo. Pumasok siya sa kanyang bagong kwarto, isang kwartong maganda ngunit malamig at walang alaala. Sinara niya ang pinto at isinandal ang sarili dito, humahagulgol na parang isang batang nawawala. Nang gabing iyon, habang ang buong mansyon ay natutulog, dahan-dahang bumangon si Althea. Nagbihis siya ng simpleng damit. Kinuha niya ang maliit na sling bag na dala niya noong unang araw niya sa De Villa Holdings. Walang alahas, walang pera. Sa ibabaw ng malaki at malambot na kama, nag-iwan siya ng isang maliit at nakatuping papel. Pagkatapos, tahimik siyang lumabas ng kwarto, dumaan sa madidilim na pasilyo at lumabas ng mansyon. Lumabas siya ng gate na hindi namamalayan ng mga guwardya. Nang sumikat ang araw, si Doña Isabela ang unang nakatuklas na wala na si Althea sa ibabaw ng kama. Nakita niya ang papel. Nanginginig niya itong binuksan. Nakasulat dito ay 2 pangungusap lamang. Huwag niyo na akong hanapin. Hindi ako si Althea. Ang balita ng pagkawala ni Althea ay bumagsak sa pamilya De Villa na parang isang bomba. Ang katahimikan sa mansyon ay napalitan ng isang desperadong kaguluhan. Ipakalat ang lahat ng tao natin. Utos ni Don Enrique sa kanyang hepe ng security. Ang boses ay nanginginig sa galit at pag-aalala. Halughugin ang buong Metro Manila kung kinakailangan. Hanapin ninyo ang anak ko. Si Doña Isabela ay walang tigil sa pag-iyak sa sala. Yakap-yakap ang sulat na iniwan ni Althea. Si Cassie ay walang tigil sa pagtawag sa lahat ng posibleng kaibigan at kakilala, kahit na alam niyang walang pupuntahan ang kapatid niya. Ngunit si Mateo, nakatayo lang sa gitna ng kanyang opisina, hindi gumagalaw. Ang kanyang mukha ay parang isang maskarang gawa sa bato, ngunit sa loob niya, isang digmaan ng mga emosyon ang nagaganap. Pagkakasala, pagsisisi, at isang matinding takot. Kasalanan niya ito. Ang kanyang mga salita ang nagtulak sa kapatid niya palayo. Ang kanyang kabiguang protektahan ito ang naglagay dito sa panganib. Dahil alam niya, sa isang syudad na puno ng panganib, ang isang babaeng tulad ni Althea na walang pera, walang kaibigan, at may pusong wasak ay isang madaling target sa Tondo.
Sa loob ng isang madilim at maliit na bahay, isang matinding pagtatalo ang nagaganap. "Anong ginawa mo, Itay?" Sigaw ni Lena. Itinutulak ang kanyang ama. "Bakit mo siya hinayaang malaman ang lahat? Plano mo ba to?" "Wala akong alam dyan." Depensa ni Mang Berto. Pero ngayon na tumakas na siya, mas lalo siyang mapapahamak. Kailangan nating mahanap siya. Bago pa siya mahanap ng mga tauhan ni Don Ricardo. Ang takot sa mga mata ng kanyang ama ay totoo. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Lena na ang kanyang ama ay hindi isang halimaw. Isa lang itong ordinaryong taong nagkamali. Isang biktimang nabuhay sa takot sa loob ng 20 taon. Ang pagmamahal sa kaibigan. At ang pagnanais na itama ang lahat ay nanaig kay Lena. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Habang nagkakagulo ang kanyang ama, palihim na pumasok si Lena sa kwarto nito. Alam niyang may tinatago itong lumang cellphone, ang cellphone na ginagamit nito para kausapin ang mga taong ayaw niyang malaman ni Lena. Hinanap niya ito sa ilalim ng kama, sa loob ng aparador, at doon, sa ilalim ng mga lumang damit, nakita niya ito. Binuksan niya ang cellphone. Puno ito ng mga mensahe mula sa iisang numero. Isang numero na nakapangalan bilang R. Nasaan na siya? "Bakit hindi mo pa siya dinadala sa akin? Gawin mo na ang pinag-uutos ko sa iyo, Berto. Kung ayaw mong madamay ang anak mo." Pero ang pinaka nakakuha ng atensyon ni Lena ay ang huling mensahe na ipinadala ilang oras lang ang nakalipas. Plano B. Bodega sa May Pier. 6:00 ng gabi. Dalhin mo siya doon o ikaw ang pagbabayarin ko. Bodega sa May Pier. Nanginginig ang mga kamay ni Lena. Ito na. Ito na ang ebidensya. Kinuha niya ang kanyang sariling cellphone. Mabilis na kinuhanan ng litrato ang mga mensahe at ipinadala ito sa iisang taong alam niyang makakatulong. Kay Mateo de Villa. Samantala, si Althea ay naglalakad ng walang patutunguhan sa mga kalye ng Maynila. Ang ingay at gulo ng syudad ay sumasalamin sa gulo sa loob ng kanyang isipan. Pakiramdam niya'y isa siyang estranghero sa sarili niyang balat. Hindi siya si Elara Reyes, ang palaban na mangangalakal ng basura, ngunit hindi rin siya si Althea de Villa, ang mayamang heredera. Kung ganon, sino siya? Naupo siya sa isang bench sa isang maliit na parke. Pagod at gutom. Pinapanood niya ang mga taong dumadaan. Mga pamilyang nagtatawanan. Mga magkasintahang magkahawak kamay. Lahat sila'y may lugar sa mundo. Lahat sila'y may kinabibilangan. Maliban sa kanya, bigla, isang puting van ang huminto sa tapat niya. Bumukas ang pinto bago pa man siya makasigaw. 2 malalaking lalaki ang bumaba. Tinakpan ang kanyang bibig ng isang panyo na may matapang na amoy at kinaladkad siya papasok sa van. Ang huli niyang nakita bago siya mawalan ng malay ay ang pagsara ng pinto ng van at ang pag-alis nito ng mabilis. Nag-iwan ng alikabok sa parke kung saan ilang segundo lang ang nakalipas, siya'y nakaupo at nag-iisa. Nang magising si Althea, ang una niyang naramdaman ay ang sakit ng ulo at ang lasa ng kemikal sa kanyang lalamunan. Nakatali ang kanyang mga kamay at paa sa isang upuan. Nasa loob siya ng isang malaki at maalikabok na bodega. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa isang bumbilya na nakasabit sa itaas. Ang hangin ay mabigat at amoy kalawang at dagat. Gising na pala ang ating prinsesa. Isang boses ang bumasag sa katahimikan. Mula sa dilim, isang anino ang lumabas. Isang matandang lalaki na nakasuot ng mamahaling suit, may hawak na baston na may silver na hawakan. Ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata, na puno ng lamig at pagkamuhi. "Sino ka?" tanong ni Althea. Pilit na tinatagan ang kanyang boses. "Isang matagal ng kaibigan ng iyong pamilya," sarkastikong sagot ng lalaki.
Ako si Ricardo Montenegro, Don Ricardo. Ang pangalang binanggit ng ama ni Lena. Anong kailangan mo sakin? Simple lang, Hija, sabi ni Don Ricardo. Lumakad paikot sa kanya na parang isang buwitre. Ikaw ang susi. Ikaw ang alas ko laban sa mga De Villa. Sa loob ng 20 taon, hinintay ko ang pagkakataong ito. Ang pagkakataong makita silang lumuhod sa aking harapan. At ikaw ang magbibigay nito sa akin. Lumapit ito at hinawakan ang baba ni Althea. Sa wakas, nagkita rin tayo. Althea De Villa. Ang cellphone ni Mateo ay tumunog. Isang mensaheng bumasag sa desperadong katahimikan ng kanyang opisina. Nakita niya ang pangalan ni Lena Castro. Sa una, gusto niya itong balewalain. Ngunit isang bagay ang nag-udyok sa kanyang buksan ito. Ang mga litrato ng mensahe. Ang pangalan ni Don Ricardo Montenegro. Ang lokasyon, bodega sa May Pier. Kasabay ng pagtanggap niya ng mensahe ay ang pagpasok ng kanyang hepe ng security, hingal na hingal. Sir, may nakakita sa van na dumukot kay Miss Althea. Papunta po ito sa direksyon ng South Harbor. Nagtugma ang lahat. Isang nakakapasong galit ang bumuhos sa buong sistema ni Mateo, si Ricardo Montenegro. Ang buktot na ahas na matagal ng kaaway ng kanilang pamilya. Ang taong sumira sa kanilang buhay 20 taon na, ang nakalipas ay nagbalik upang tapusin ang kanyang sinimulan. Tawagan ang pulis! Sigaw ni Mateo. Sabihin ninyo ang lokasyon, papunta na ako doon. Pero sir, masyadong delikado. Wala akong pakialam, sabi ni Mateo. Kinuha ang susi ng kanyang kotse. Kukunin ko ang kapatid ko. Sa loob ng bodega, si Althea ay nakikinig sa bawat salita ni Don Ricardo at ang takot sa kanyang puso ay unti-unting napapalitan ng galit. Ang lalaking ito ang dahilan ng lahat. Ang kanyang pagkawala, ang pagkasira ng pamilya De Villa, ang paghihirap ni Mang Berto at ang pagkakasala ni Lena, napakasama mo, sabi ni Althea. Ang boses ay matatag. Tumawa si Don Ricardo. Hindi ito kasamaan, Hija. Ito ay negosyo at hustisya. Ang lolo mo ang unang nagtraidor sa akin. Inagaw niya ang kumpanyang dapat ay sa akin. Ngayon, babawiin ko lang ang dapat ay sa akin, kasama na ang interes. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang ama ni Althea. Enrique, kamusta? Mayroon akong isang bagay dito na pagmamay-ari mo. O dapat kong sabihin, isang tao. Sa kabilang linya, narinig ni Althea ang desperadong sigaw ng kanyang ama. Ricardo, wag mong sasaktan ang anak ko. Ibibigay ko ang lahat, wag mo lang siyang sasaktan. Magaling, sabi ni Don Ricardo. May ngiti ng tagumpay. Pumunta ka dito. Mag-isa. Dalhin mo ang mga pinirmahang papeles na naglilipat ng lahat ng shares mo sa De Villa Holdings sa pangalan ko. Habang nagsasalita si Don Ricardo, ginamit ni Althea ang pagkakataon. Ang buhay sa Tondo ay nagturo sa kanya ng isang bagay. Ang lumaban, ginalaw-galaw niya ang kanyang mga kamay, pilit na niluluwagan ang lubid na nakatali dito. Ang magaspang na tali ay sumusugat sa kanyang balat, ngunit hindi niya ito ininda. Hindi na ako ang batang walang laban na kilala mo, sigaw ni Althea. Nakakuha ng atensyon ni Don Ricardo. Maaaring kinuha mo ang 20 taon ng buhay ko, pero hindi mo na makukuha pa ang kahit ano mula sa akin o sa pamilya ko. Sa isang malakas na hila, nakawala ang isang kamay ni Althea. Mabilis niyang kinalaga ng isa pa. Bago pa man makagalaw ang mga tauhan ni Don Ricardo, tumayo siya at kinuha ang isang piraso ng tubo na nasa sahig. Walang hiya kang bata ka, sigaw ni Don Ricardo. Ngunit bago pa man makalapit ang mga tauhan niya kay Althea, isang malakas na kalabog ang yumanig sa malaking pinto ng bodega. Bumukas ito at bumuhos papasok ang mga pulis, kasama si Mateo. Ricardo! Sigaw ni Mateo. Ang mga matay nag-aapoy.
Tapos na ang laro mo. Nagsimula ang kaguluhan. Nagpaputok ng baril ang mga tauhan ni Don Ricardo. Gumanti ng putok ang mga pulis. Sa gitna ng lahat, ang tanging nakikita ni Mateo ay si Althea. "Thea!" sigaw niya. Tumatakbo papalapit dito. Nang makita ni Don Ricardo na wala na siyang takas, isang desperadong ideya ang pumasok sa kanyang isip. Sa isang mabilis na galaw, hinila niya si Althea at ginawa itong human shield. Idinikit niya ang dulo ng kanyang baril sa sentido nito. "Isang galaw pa at mamamatay ang prinsesa ninyo!" sigaw niya. Natigilan ang lahat. Ang putukan ay huminto. "Bitawan mo siya, Ricardo," mahinahong sabi ni Mateo. Dahan-dahang itinaas ang kanyang mga kamay. Naglalakad papalapit. "Ako ang kunin mo. Ako ang may kasalanan. Hayaan mo na siyang umalis. Isang De Villa ay isang De Villa pa rin," sabi ni Don Ricardo, ang mga matay puno ng kabaliwan. "Kung hindi ko makukuha ang yaman ninyo, sisirain ko na lang ang pamilya ninyo." Habang nakatutok ang lahat kay Mateo, ginamit ni Althea ang pagkakataon. Buong lakas niyang siniko ang tiyan ni Don Ricardo. Napadaing ito sa sakit at bahagyang lumuwag ang hawak sa kanya. Itinulak siya ni Althea palayo at tumakbo papalapit kay Mateo. Ngunit sa kanyang pagtakbo, nakita niya ang isang bagay na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Nakatutok pa rin ang baril ni Don Ricardo sa direksyon niya. At sa kabila ng sakit, kinalabit nito ang gatilyo. Isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw sa buong bodega. Ngunit hindi si Althea ang tinamaan. Bago pa man tumama ang bala, naramdaman niya ang isang malakas na tulak mula sa kanyang likuran. Nakita niya si Mateo na yumakap sa kanya. Itinatago siya sa likod nito habang ang katawan nito ay yumanig sa pagtama ng bala. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Nakita ni Althea ang pagbagsak ni Don Ricardo nang barilin ito ng mga pulis. Ngunit ang tanging nakikita niya ay ang pagbagsak din ni Mateo sa sahig. Ang dibdib nito'y naliligo sa sariling dugo. Lumuhod siya at niyakap ito. Ang init ng dugo nito ay dumadaloy sa kanyang mga kamay. "Kuya," ikbi niya. "Kuya Mateo, wag mo akong iwan." "Thea," sabi ni Mateo. Hirap huminga. Ngumiti ito, isang ngiting puno ng sakit. Ayos lang. Ligtas ka na." At pagkatapos, ipinikit nito ang kanyang mga mata. "Mateo, Mateo," ang kanyang sigaw ay puno ng sakit at desperasyon. Isang sigaw na umalingaw-ngaw sa loob ng bodega. Dala ang bigat ng isang pagmamahal na muntik ng huli niyang naramdaman. Ang puting kulay ng ospital ay naging pamilyar na tanawin para kay Althea. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya ang nakahiga sa kama, kundi ang lalaking nagsakripisyo ng buhay para sa kanya. Lumipas ang mga araw, na tila isang malabong panaginip, ang operasyon, ang kritikal na kondisyon, ang walang katapusang paghihintay. Si Althea ay hindi umalis sa tabi ni Mateo. Hawak niya ang kamay nito, binubulungan ng mga kwento tungkol sa kanyang buhay sa Tondo. Sa mga araw na iyon, natutunan niyang patawarin ang sarili. Siya si Elara Reyes, ang babaeng pinalaki ng hirap, na nagturo sa kanya kung paano maging matatag. At siya rin si Althea de Villa, ang babaeng isinilang sa yaman, na nagturo sa kanya kung paano muling matutong magtiwala at magmahal ng isang pamilya. Si Don Ricardo Montenegro ay pumanaw bago pa man makarating sa ospital. Ang kanyang mga tauhan, kasama na si Mang Berto, ay nahuli at humarap sa batas. Ang lahat ng kasamaan ay nagkaroon ng karampatang parusa. Isang araw, habang binabantayan niya si Mateo, isang bisita ang dumating. Si Lena. Nakatayo lang ito sa pintuan, puno ng hiya at pagsisisi. "Patawad, Thea," sabi ni Lena. Ang mga luhay dumadaloy sa kanyang pisngi.
patawad sa lahat. Tumayo si Althea at lumapit sa kanya. Sa halip na sampal o sigaw, isang mahigpit na yakap ang kanyang ibinigay. Tapos na ang lahat, Lena, sabi ni Althea. Pareho lang tayong naging biktima. Salamat. Salamat sa pagliligtas mo sa amin. Sa yakap na iyon, ang pagkakaibigang sinira ng kasinungalingan ay muling nabuo. Mas matatag sa pundasyon ng pagpapatawad. Bumisita rin si Althea kay Nanay Nita na nooy nakalabas na ng ospital. Niyakap niya ito ng mahigpit. Kayo pa rin po ang nanay ko. Walang magbabago doon. Ang pagmamahal na nag-ugat sa loob ng 20 taon ay hindi kayang burahin ng kahit anong katotohanan. At isang umaga, isang himala ang nangyari. Nagising si Althea sa marahang pagpisil sa kanyang kamay. Imunulat niya ang kanyang mga mata at nakita niya si Mateo. Gising na, nakatingin sa kanya. Ang mga mata nito'y mahina pa, ngunit buhay. Akala ko iiwan mo na ako, hikbi ni Althea. Hindi na. Hindi na kita iiwan, sagot ni Mateo. Ang boses ay mahina ngunit puno ng pangako. Mabilis ang naging paggaling ni Mateo na tila binigyan ng bagong buhay dahil sa pagbabalik ni Althea. Ang pamilya De Villa ay unti-unting nabubuo muli. Ang mansyon na dating malamig at malungkot ay napuno ng tawanan at pagmamahal. Nagdesisyon si Althea na bumalik sa pag-aaral, isang pangarap na matagal na niyang binitawan. Kumuha siya ng kursong Business Administration, determinado na balang araw ay tumulong sa pamamahala ng kumpanya. Hindi bilang isang heredera, kundi bilang isang karapat-dapat na lider. Lumipas ang ilang taon. Isang maaraw na hapon, nakatayo si Althea sa entablado. Suot ang kanyang toga. Sa kanyang pag-akyat para kunin ang kanyang diploma, nakita niya ang kanyang pamilya sa audience. Si Nanay Nita, si Lena, si Cassie, ang kanyang mga magulang. At si Mateo, lahat sila'y nakangiti. Ipinagmamalaki siya, ang kanyang dalawang mundo. Ngayon ay isa na. Pagkatapos ng seremonya, dinala siya ni Mateo sa isang yate na naglalayag sa Manila Bay. Habang papalubog ang araw, sa harap ng isang kalangitang kulay kahel at rosas, lumuhod si Mateo De Villa, Althea De Villa, ang babaeng minsang nagtapon ng basura sa kotse ko at sa buong buhay ko. Simula niya, may ngiti. Ang babaeng nagturo sa akin kung ano ang tunay na halaga ng isang tao. Ang babaeng nagbalik ng kulang na piraso ng aking puso. Will you marry me? Sa pagitan ng mga luha ng kaligayahan, isang salita lang ang kanyang naisagot. Ang kanilang kasal ay simple, ngunit puno ng pagmamahal. Ang kwento ni Elara, ang basurera, at ni Mateo, ang hari ng korporasyon, ay naging isang alamat ng pag-ibig na nagpapatunay na ang tadhana ay gumagawa ng paraan. Lumipas pa ang mga taon. Nagkaroon sila ng 3 anak, 2 lalaki na kamukha ni Mateo, at isang babae na may mga matang nag-aalab, tulad ng kay Althea. Isang hapon, habang naglalaro ang kanilang mga anak sa malawak na hardin ng mansyon, nakatayo si Althea at Mateo sa tabi ng bintana. Magkayakap, pinapanood nila ang kanilang mga anak, ang bagong henerasyon ng mga De Villa. Masaya ka ba? Tanong ni Mateo. Tumingin si Althea sa kanya. Ang mga matay nagniningning. Mula sa tondo hanggang sa Forbes Park. Mula sa pagiging isang basurera hanggang sa pagiging isang ina at asawa, ang kanyang paglalakbay ay puno ng sakit at hirap. Ngunit lahat ng yon ay nagdala sa kanya sa sandaling ito. Sobra, sagot niya at hinalikan ito. Sobra-sobrang saya. Ang kanyang buhay ay isang patunay na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa yaman o pinagmulan, kundi sa dangal, sa tapang na harapin ang anumang pagsubok at sa pag-ibig na kayang maghilom ng kahit anong sugat. At sila'y nabuhay ng maligaya, hindi dahil sa isang fairy tale,
kundi dahil pinili nilang isulat ang sarili nilang katapusan. Ang kwentong ating napakinggan, Ang Basura at ang Hari, ay nagtuturo sa atin ng isang mahalagang aral. Ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi kailanman nasusukat sa kanyang pinagmulan o sa yaman na kanyang tinatamasa, kundi sa busilak ng kanyang puso, sa tapang ng kanyang diwa at sa kakayahan niyang magmahal at magpatawad sa kabila ng lahat ng sakit. Ang bawat isa sa atin, anuman ang ating estado sa buhay, ay may karapatang lumigaya at mahalin ng tunay. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa aming kwento. Lubos po naming ikagagalak kung mag-iiwan kayo ng inyong mga komento sa ibaba. Anong parte ng kwento ang pinaka-nakaantig sa inyo? At anong uri ng kwento naman ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga po sa amin. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag po kayong mag-atubiling i-like, i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya, at syempre, pindutin na rin po ang subscribe button para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating kwento. I-click nyo na rin po ang notification bell para kayo ang laging unang makarinig sa aming mga bagong upload. Hanggang sa muli, paalam!